Start recording. Yes! Good evening everybody and welcome back sa ating channel. Andito na naman po, Expat Update at mag-update na naman sa inyo ng mga nasasagap nating mga balita. Ngayon, ito, mukhang tinatrabaho na si Senator Marcoleta, ang ating magiting na tagapagtanggol dyan sa Blue Ribbon at sa iba pang mga issues. Nakikita naman natin kung paano magtrabaho ang ating senador. Nakita nyo naman sa hindi lang basta sa Blue Ribbon, pati sa mga ibang komite, lalo na sa mga budget, is nakikita natin kung paano niya pagtatanungin yung mga maraming lumalabas nang dahil sa kanya, kumbaga. Namumulat tayong mga Pilipino, kaya isa sa mga nakakalungkot dito, kung sakali na sisirain ito, malamang to, kasi tinatrabaho na siya. Pero, yan nga, yung unang attempt nila noon, yung sa kanyang asawa sa paglilig sa mga diskaya. Ngayon, eto na naman, sa salin na naman sila tumira. So, panoorin muna natin bago tayo magkomento para maintindihan natin ng maigi. Patuloy na hinihimay ng Bilyonaryo News Channel ang isinapublikong SALN ng mga senador. Ang 2025 net worth ni Senador Rodante Marcoleta, kapansin-pansing mas mababa sa kanyang ginasta sa pangangampanya noong midterm elections. Agad itong pinuna ng isang election watchdog. Narito ang exclusive agenda report. Sino kaya yung aso na ito? Watchdog eh. Tuloy. Joash Malimban. Ilang linggo nang nakalilipas mula nang maging sentro muli ng usapin ang pagsasapubliko ng Statements of Assets and Liabilities o SALN ng public officials. I think that, that all departments should be able should have the same transparency as we are setting in the Office of the Ombudsman. Because everybody here, all the government officials have accountability issues, diba? We have to be accountable for everything we do. So it's just right that people have access to it. Sa kasalukuyan, publicize na ang 2025 SALNs ng lahat ng senador, kabilang na si Senador Rodante Marcoleta. Ang kanyang declared net worth aabot sa 51.9 million pesos. Nakakuha rin ng Bilyonaryo News Channel ng kopya ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng lahat ng mga senador na nanalo sa May midterm elections. Ayon sa SOSE ni Marcoleta, hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions, cash man o in-kind sa kanyang naging kampanya. Pero ang kanyang kabuuang gastos aabot sa 112 million pesos, mas mataas ng more than 100% kisa sa declared net worth niya. Ang pinakamalalaking gastos ng senador napunta sa kanyang TV political ads. Ang buong 112 million pesos na gastos na ito, idineklara niya sa COMELEC na galing lahat sa sariling bulsa. Red flag ito para sa convener ng Election Watch Group na kontradaya na si Danilo Araw. I find it a bit unusual that even if in-kind contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So he gives an impression that he funded his own campaign, when in fact his SALN is not enough to fund such a 100 million peso venture. Remember that the expenses theoretically only cover a few months of the campaign season. Nakakuha rin ng aming team ng isang dokumento ng House of Representatives noong 2018 kung saan idineklara ni nooy Congressman Marcoleta ang kanyang net worth na nasa 28 million pesos lang. Ibig sabihin, halos dumoble ang kanyang declared net worth sa loob ng 7 taon. Hindi pa kasama rito ang ginastos niyang 112 million pesos noong nakaraang halalan. Sa kanyang 2025 SALN, walang declared na mga negosyo o business interest si Marcoleta. Let this be a challenge to Marcoleta and to the public at large. It is hard to jump to conclusion as to whether or not there is corruption with a sudden increase in the net worth. Although it raises a lot of eyebrows
we should be demanding instead more information from the senator himself. He should come clean and to explain the circumstances behind the figures. Sinubukan namin kunan ng panig si Senator Marcoleta pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire. Yan. So, malamang to dahil pinalabas nyo ngayon, ano ba araw ngayon? 6 hours ago. Pinalabas nyo ngayon, malalaman natin yung mga kasagutan dito bukas. Kasi alam niyo naman, pag Friday, pag wala siya wala siya sa Senate, is nandyan siya sa may, sa galang mamamayan. Malamang sasagutin niya ito. Dahil, syempre, involved na siya rito. Hindi ito yung dati na, yung mga strategy nila sa pagsira sa mga kumakalaban sa mga gawaing hindi maganda, talagang hahanapan nila ng butas yan. Gaya nga ng kay Gutesa, di ba? Ano ba hinahanap kay Gutesa? Yung ano lang notaryo publiko. Tapos sakampahan pa raw ng kaso ng falsification of public documents. Wow. Isa sa mga kanyan, isa sa mga strategy, yung undermining the whistleblower. Yeah. Ito naman, pasok ito sa shifting narratives. Kasi parang sa kanya na ibabaling yung corruption. Mamaya ang palabasin nila dito. Bakit hindi nila lang palabasin na si Senator Marcoleta at saka si Gutesa ang mastermind sa flood control. parang ganun na ang mangyayari dito. Yung mga sumasalungat, kumbaga, ayaw nila. Ito siguro yung administrasyon na ayaw ng may kumukontra. Kumbaga walang oposisyon. So, ibig sabihin ito, pag wala tayong oposisyon, hindi na tayo demokrasyang bansa. Kasi ang pagkakalam ko, pagka demokrasya, normal or natural na may mga opposition. Pero sa panahon ngayon, wala na opposition eh. Kasi yung mga opposition, nakasama na nila. Dati, itong mga nag-claim na itong mga dilawan, sila yung mga opposition na hanggang ngayon, nag-claim sila. Pero, kakampi naman nila yung presidente. Hindi naman si Marcoleta ang presidente. Bakit binanatan niya? Dapat siya, maatake. Sila yung, kumbaga, ang opposition, siyempre, tatanong lang tatanong. Etong sa mga, nasa nakaupo, dapat sila sumasagot. Kaya ang problema, ibang sumasagot, si Auntie Claire. Kaya napakagulo na talaga natin. Napakagulo na ng bansa natin kasi dito na lang sa Senate, sa House of Representatives, yan, napakagulo na. Tapos, siyempre, tayong mga taong bayan, kung ano lang yung nakikita natin na nangyayari, siyempre, papanig tayo sa kung alin yung tama. Ngayon, ang taong bayan, alam nyo, diyan sa gobyerno, kung tama ang ginagawa nyo, hindi nyo kinakailangan ng mga trolls eh. Hindi nyo kailangan ng trolls, hindi nyo kailangan makiusap na tulungan ng presidente. Kusa na yan. Example natin dito. Ang example natin dito yung sa i-example natin yung sa Manila Bay, yung Dolomite.
isang pakiusap lang ni President Rodrigo Duterte dati. Ano ang ginawa ng mga tao? Nagpunta sila sa Manila Bay. Ano ang ginawa ng mga tao sa Manila Bay? Yun. Nagsama-sama silang linisin yung Manila Bay. Dahil ganado. Ganado yung tao kasi nakikita nila yung progreso. Nakikita nila na may future. Nakikita nila na gaganda ang Pilipinas. At pinapaganda talaga, pinaganda talaga. Nakita niyo naman, pati sa Boracay. Pati ba naman yung di ba, sinuspindi rin yung Boracay dati para linisin, i-rehabilitate. Oh. Tapos nung pagkatapos, saka binuksan ulit, ano ang nangyari? Luminis, di ba? Ganyan din dyan sa Manila Bay. Di ba? Nakita nyo ngayon yung mga lumalabas ng mga video. Nagsisilabasan yung mga alimasag, nagsisilabasan yung mga isda maliliit, naghahabulan dyan. Sigurado dyan, may mga malalaking isda rin dyan. Kasi may mga maliliit. Pagka, eto ang tanda nyo ha. Ako kasi sa fishing ako eh. Pag nakita nyo yung mga isdang maliliit dyan sa gilid, is mga naghahabol-habulan yan. Habulan yan, naglalangoy yan, hindi nagtatakbuhan. Naghahabulan yan sa kakalangoy, ibig sabihin yan, may humahabol. Ganyan din yan sa yung umahabol, yung mga malalaki, siyempre. Kasi manghihinain yan. Gigilid yan. Kaya tayo, kahit paano, nakakagali din tayo. 1 kilo, 2 kilo, na isang piraso. Minsan, 3 kilo pa, isang piraso. Basta punta tayo sa fishing. Dito kasi Dolomite napunta kasi tayo doon sa Dolomite na pilit nilang iimbestigahan daw nila. Okay, no problem. Pero alam niyo naman kung sino yung nag-uumpisa dyan na gusto niya talagang makuha niyang Dolomite na yan. Itong si Redon. Alam naman natin na ang history niya ni Redon kung bakit galit na galit yan sa kay President Duterte. Kasi nga, pinunan yan eh. Sinipak yan eh. Sinipak lang dahil sa kakalakwat siya. Ay ngayon, siya ang isa sa mga attack dog dahil siyempre, galit eh. Ganyan sila, dilima. Kaya galit na mga yan. At yung mga gumugurgur o tumitira sa mga Duterte, sigurado may bagayan. Lalo na dyan sa House of Representatives. Ito si lumabas na naman. Ito, kwentuhan muna tayo. Ito, lumabas naman si Luis Tro. Oh. Nasilip na naman yung kanilang mga pinaggagawa sa kalsada. Yung overpricing ng cat's eye. Kaya galit na galit yan sila eh. Kasi may mga bagahe sila. Ito mga Duterte, hindi nila masilip. Tignan nyo yung yung isang ikinuntin ko nung isang araw. Kahapon. Masakit talaga na yung mga nangyayari. Tulad na itong sa baha sa Maynila dati. Lumabas ang baha, iimbestigahan sa Davao. Lumabas na naman ang baha dito sa Cebu, sa Davao na naman. Davao na naman sila nagpunta para mag-imbestiga. Ano ang tinira nila? Arachnitic. Tapos yung maliit na piraso ng isang normal naman na may masira. Pero yan, napakaliit. Wala pa nga sa 1% nung nasira. Napakaliit na part. At malamang yan, hindi na re-rehabilitate siguro dahil hindi binibigyan ng budget. Ganun lang yun. Kung yung tao nga ginigipit yung budget pa kaya talagang gigipitin yan. Yung nakita nyo na, isa-isa na. Tapos may balita pa nga tayo na pati si Vice Mayor na acting mayor ngayon si Basti Duterte, pinagplaplanuhan na tanggalin. Kasi daw hindi raw niya pwedeng trabahuin yung talagang trabaho ng tunay na
mayor. Ang tanong, bakit hindi niyo lang pauwi si Tatay Digong para makapagtrabaho siya? Kaysa naman nilagay niyo siya doon sa doon siya sa dahig. So, yun. Diyan lang muna tayo. At dito tayo kay dito kay General. Ito, parang naghahamon na yata ng naghahanda sa giyera. Ikaw na lang, sir, mag-isang mag-giyera. Yeah. Kayong may gusto niyan So, dito, tanggalin muna natin ito. Ipasok natin ito. Ayan. Grabe naman makatingin si General, si General Browner. Yung makatingin pa tagilid. So, pasok, General. Ano bang masasabi natin dyan? Anong kailangan natin paghanda dyan? Kung sakaling magkaroon ng gera Ayan. o kaguluhan man dito sa Kung sakali lang huwag mong sabihin magkakagera. Kung sakali lang, sir, Okay, pasok. ating lugar, our ally and our partners are expecting us to fight the war ourselves. Ay, bakit ganon? Ba't nag-alay pa kayo kung iaalay pala kayo? Tayo pala ang iaalay? Ano ito? Tayo ang iaalay, sir. Patay tayo dyan. Di, anong mangyayari? During the first part of the conflict, tayo muna ang makikipaggera. Ang tanong mo lang dito, sino bang kalaban natin? Alam ko ba, Pilipinas is enemies to none, friends to all. Enemies to none. Bakit pa naglalaan tayo ng gera? Unang-una dyan, hindi naman tayo, yung corruption, hindi nyo naman kayanan, tapos makikipag-gera pa tayo. Naku po. Kaya't napaka-importante yung ating unilateral defense plan at itong ginagawa nating exercise na ito. Kailangan muna nating lumabang mag-isa para ipagtanggol ang ating bansa sa panahon ng giyera o kaguluhan. Ito ang inihayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Kaya patuloy ang ginagawang pagsasanay at pagpapalakas ng sandataang lakas ng bansa, gaya ng Joint Exercise Dagat Langit Lupa o AJEX Dagitpa 09-2025 na binuksan ngayong araw at tatagal hanggang November 14. Isa itong unilateral exercise ng AFP na Isa itong unilateral exercise ng AFP o isa itong pang-divert sa attention. Kasi, sino ba ang kalaban natin? Ayun ang tanong. Sa ika nga, di ba, kasabi ko lang, we are friends to all, enemies to none. Di ba? lahukan ng iba't ibang sangay ng sandataang lakas, kabilang ang hukbong dagat, hukbong himpapawid, hukbong katihan at Special Operation Forces. Layo ng pagsasanay na patatagin ang koordinasyon at pagtutulungan ng bawat sangay ng sandataang lakas. Paunlari ng kanilang mga taktika at pamamaraan sa pagsasagawa ng misyon sa himpapawid, karagatan at lupa. Sa sentro ang pagsasanay ngayong taon sa territorial defense, maritime security, cyber defense at information warfare exercises. Itong AJEX, tayo lang ito. It's only the Armed Forces of the Philippines together with the Coast Guard, together with the Philippine National Police, so that makita natin yung kung saan tayo, kung ano yung hangganan ng ating depensa. Sabi ni General Browner, nakahanda ang sandataang lakas na ipagtanggol ang ating bansa. Hindi anya nasusukat sa kagamitan lamang ang pagiging world-class ng isang sandataang lakas, kundi sa kasanayan. Kaya tuloy-tuloy ang kanilang pagsasanay at kaya nilang makipagsabayan sa ibang bansa. Pero sa ngayon, kulang ang mga resources ng bansa, gaya ng mga barko, aircraft, sensor at fighting capabilities. Kaya patuloy na pinalalakas ang AFP sa pamamagitan ng modernization program. Gayunman, kailangan pa rin ang tulong ng Kongreso para maibigay ang sapat na pondo upang mapaghandaan ang anumang pangyayari sa hinaharap. Hindi kaya nung current na kagamitan natin na i-cover yung entire archipelago. In fact, sa ngayon, nakafocus lang tayo dito sa West Philippine Sea
sa northern part ng ating bansa. Target ng AFP na palakasin ang kakayahan nito upang sakaling magkagera man ay kaya nilang tumagal ng hanggang 1 buwan sa pagdepensa sa bansa nang walang tulong mula sa mga kaalyado. Sabi ng general, sa ngayon ay nasa gera na tayo, ngunit hindi sa pamamagitan ng bala at bomba, kundi sa pamamagitan ng disinformation, coercion at encroachment sa ating exclusive economic zone. Ryan Lacan. Ayun. Sino ang kalaban natin? Yun ang tanong dito. Parang gusto nyong makipagsabayan sa China. Isa lang ang masasabi ko. Humatsing lang ang China. Humatsing lang. Ubus tayo. Kaya huwag nyo lang asahan yung huwag nyo lang asahan yung 1 buwan. Yung sinasabi niya 1 buwan. Naku. May submarine ba kaya? Wala. Ilang fighter tanks tayo meron? Ilan tayong mga assault na helicopter? Ilan ang na jet fighter natin? Ilan ang men in uniform natin na kayang sumabak dyan? Kung China ang pinapatungkulan ni ni General Browner, sa lahat wala kung sa tao pa nga lang kurot lang, yari na tayo sa dami nila. So, hindi ko alam kung ano yung gustong palabasin nito ni General Browner. Malamang sa malamang, isa sa mga pang-divert na attention na naman ito. Kasi, ito nga lang, flood control nga lang, hindi natin kaya dyan pa tayo makikisali. Ay naku, Pilipinas kung mahal. Ano yun, isa sa Pilipinas natin yung sabihin na natin, advance tayong mag-isip kung sakali. Mag-iisip tayo. Dahil sa hindi na nila kayang solusyonan ang nagiging problema sa ating bayan, gagawa na lang sila ng giyera para pag buwasak, wasak na tapos yan ang gagawing sandalan para sabihin naayos ang Pilipinas kaso dinala lang tayo sa winasak tayo dahil sa giyera. Ganun lang yun. Kasi kung makikipag-giyera ka, huwag kang umasa sa mga alyado-alyado. Tumayo ka mag-isa mo. Tingnan nyo ang nangyari sa Ukraine. Anong nangyari? Wasak ang kanilang bansa. Dahil bakit? Nakikinig sila sa mga alyado anong nangyari sa kanila? Wasak. Dambuhala ba naman yung bawa para kang nakipaglaban sa elepante at saka yung langgam. Grabe langgam. Kung maraming langgam, mapatay nila yung elepante, parang isa yung langgam. 1-on-1 to hindi yung marami yung langgam. Sabihin natin, elepante at saka aso. Yung aso. Isang aso at saka isang elepante. Hindi nga makadikit Tapos pag kumagat di ba maramdaman ng elepante sa laki nun. Mabilis siya, Pero yung sabihin natin na mapatay niya yung elepante sa kagat niya, malabo. Kaya hindi ko alam kung ano yung iniisip na ng AFP natin. So, hanggang dito na lang at medyo humahaba na yung ating video. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, nandyan lang po ang subscribe button at pakiclick na rin yung notification bell para lagi tayong updated sa ating mga videos. Hanggang sa muli, ang yung lingkod, Expat Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.